Magandang araw mga katunay na Pilipino. Ako si #WalkWithLan. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang lalaking hindi lang nanalo sa eleksyon, kundi nanalo rin sa puso ng mga Pasigueño, si Mayor Vico Soto. Personal niyang pinasalamatan ang mga Pasigueño sa kanyang landslide victory noong 2025 elections. Pero teka, bakit nga ba parang rockstar ang dating ng batang mayor na ito at bakit mahalaga ang pasasalamat na yan? Ngayon, sa loob ng ilang mga minuto, aalamin natin ang kwento sa likod ng tagumpay ni Vico Soto, ang kanyang laban kontra Trapo Politics at kung paano siya naging simbolo ng pag-asa sa isang bansang pagod na sa korupsyon. Kaya't maghanda kayo, maging masaya, malalim at puno ng katatawanan ang ating paglalakbay ngayon. At bago ko makalimutan, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like ang video at mag-comment kayo. Kiting ng Pasig para ipakita natin ang suporta natin kay Vico. Kung gusto nyo magpadala ng supers, go lang para may pambili tayo ng kape at habang ginagawa itong content na ito para sa inyo. Ay, nako, noong May 13, 2025, opisyal na iprinoklama si Vico Soto bilang mayor ng Pasig City para sa kanyang ikatlo at huling termino. No? Sa datos mula sa COMELEC, nakuha ni Vico ang 351,392 na boto. Habang ang kanyang kalaban, si Sara Diskaya, ay umabot lang sa 29,591. Ouch! Parang basketball score yan 351 laban sa 29. Pero mas makakapangmangha, mga kaibigan, ay ang personal na pasasalamat ni Vico sa mga Pasigueño. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, gamit ang inyong boto, sinigaw natin nasa Pasig, hindi na uubra ang politika ng trapo. Pero teka, bakit mahalaga ang pasasalamat na ito? Bakit naman siya basta-bastang salamat po na parang nagpapasalamat sa tindera ng fishball? Ang pasasalamat ni Vico ay isang deklarasyon ng pananagutan. Sinasabi niya sa mga Pasigueños, hindi ko kayo bibiguin. At sa isang bansang sanay sa mga politikong puro pangako, ang ganitong sincerity ay parang unicorn. Bihira at halos hindi na makita. Kwento ko sa inyo noong 2019, si Vico ang nagtapos sa 27 years na pamumuno ng pamilya Eusebio sa Pasig. Isang batang konsihal, 29 years old, laban sa isang political dynasty, parang David versus Goliath. Pero ang bato ni Vico ay ang kanyang integridad at talino. At ngayon sa 2025, mas lalong lumakas ang suporta sa kanya. Bakit? Dahil napatunayan niya na posible ang good governance. Ngayon, pag-usapan natin ang liderato ni Vico. Ano ba ang sikreto ng tagumpay niya? Una, ang kanyang procurement reform. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakakatipid ang Pasig ng hindi bababa sa 1 bilyon kada taon dahil sa transparent at maayos na proseso ng pagbili ng serbisyo at gamit. Ang pera nito ginamit para sa social services, bagong city hall at public health programs. Kaya naman, 2021, kinilala siya ng US State Department bilang anti-corruption champion. Pero hindi lahat ay masaya. May mga nagtangka siyang siraan tulad ng kampanya ni Sara Diskaya na nagpapakita ng malaking gastos. Sabi nga ng iba, umabot daw ng 1 bilyon ang ginastos niya. No? Pero ang tanong, bakit hindi ito umubra? Dahil ang mga Pasigueño, mga kaibigan, ay hindi nabulag sa trapo politics. Alam nila na ang tunay na serbisyo ay hindi binibili ng pera o street concert. Hoy, wag mo akong binibili. Sabi, no? Team Vico. Team Vico ako, sabi ng isang tao. Ganyan ang Pasigueño. Matatalino at may prinsipyo. Pero seryoso, Ang tagumpay ni Vico ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang good governance ay hindi lang tungkol sa magagandang proyekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita na posible ang pagbabago sa sistemang bulok. Ngayon, kwento naman tayo. Sino ba si Vico Soto? No? Vico Soto, oo, anak siya ng mga artista, pero hindi siya lumaki na may silver spoon.
Nag-aral siya sa Ateneo, naging konsehal noong 2016 at natuto sa grassroots. Pero ang pinaka nakaka-inspire ang kanyang desisyon na labanan ang dinastiyang Eusebio kahit alam niyang mahirap. Isang araw, noong 2019 campaign, may lola na lumapit kay Vico. Sabi ng lola, Vico, ikaw ang pag-asa natin. Huwag mo kaming iiwan. Alam nyo, yung mga ganitong kwento na nagbibigay ng lakas kay Vico at sa 2025, ipinakita ng mga Pasigueño na hindi rin siya iiwan. No? Pero teka, may mga nakakatawang kwento rin. No? Nung unang termino ni Vico, may mga lumang empleyado sa City Hall na nagulat dahil biglang naging maayos ang sistema. Sabi ng isa, Mayor, bakit ang hirap na magloko ngayon? Ganyan ang epekto ni Vico, ginawang mahirap ang mali at madali ang tama. Ngayon, tignan natin ang hinaharap. Sinabi ni Vico na ang focus niya sa kanyang huling termino ay ang institutionalization of reforms. Ano ito? Ibig sabihin, gusto niyang gawing permanente ang mga pagbabago mula sa procurement hanggang sa public health para kahit wala na siya, tuloy ang good governance. Pero may hamon. Sa 2028, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit bilang mayor. Kaya't sinimulan na niya ang paghahanda ng bagong leader. Mga kabataan, mga bagong mukha tulad ni Paul Senogat, sino yun? Nananalo bilang konsehal kahit hindi kilala ang apelyido niya. No? Sabi ni Vico, ang susunod na henerasyon ang magiging susi. At tama siya. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, hindi natin dapat hintayin ang isang superhero. Dapat lahat tayo ay maging Vico sa kanya-kanyang paraan. Pero heto ang tanong, bakit kaya sa Pasig lang natin nakikita ang ganitong klaseng liderato? Sa ibang lungsod, bakit trapo pa rin ang mamamayan, ang namamayani? Ang sagot, dahil sanay ang Pilipino sa patronage politics. Pero ang Pasig ay nagpapakita na kaya nating magbago. At yan ang legacy ni Vico, hindi lang sa Pasig, kundi sa buong Pilipinas. Para naman maging magaan, maglaro tayo ng Vico o Trapo. Ako magbabasa ng senaryo at kayo ang sasagot sa comment section. Isang kandidatong namigay ng bigas bago ang eleksyon. Vico o Trapo? Sagutin mo yan sa comment section, Isang mayor ang nagpagawa ng bagong ospital gamit ang natipid na pera. Vico o Trapo? Sagutin mo yan sa comment section. Isang kandidato nagpa-street concert kasama ang mga artista. Vico o Trapo? Sagutin mo yan sa comment section. Alam ko na ang sagot nyo, pero seryoso. Ang mga ganitong sitwasyon ay ang nagpapakita kung gaano kaiba si Vico. Kaya naman mga kaibigan, suportahan natin ang mga leader na tulad niya. At ayan mga katunay na Pilipino, ang kwento ni Mayor Vico Sotto at ng kanyang pasasalamat sa mga Pasigueño. Pero ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kanya, tungkol din ito sa atin. Kung gusto natin ng mas maraming Vico, kailangan natin bumoto ng tama, maging aktibo sa pamayanan at labanan ng korupsyon sa kanya-kanyang paraan. Kaya't hetong hamon ko sa inyo, i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan nyo, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming ganitong content. Mag-comment kayo sa baba. Ano ang masasabi nyo sa liderato ni Vico? At kung gusto nyo suportahan ang content natin, magpadala ng supers. Kahit piso, malaking tulong na yan. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ituloy ang laban para sa good governance. Magkita-kita ulit tayo at lagi niyong tandaan, sa Pasig at sa buong Pilipinas, posible ang pagbabago. Salamat at magandang araw sa inyong lahat.